Magandang gabi, magandang umaga sa mga OFW. Kung nasaan man kayo. May assistant pa ako, lupit. Salamat ma'am. Salamat coach. Lupit ng assistant ko. So ngayon ay magandang gabi sa inyong lahat, umaga, tanghali, hapon sa mga OFW. Kung yung mga iba, yung mga hindi pa nakakakain, pwede kayong kumain habang kayo ay nakikinig. Ang importante, nakikinig kayo. So ngayon ay pwede bang mag-request sa inyong lahat? Yung kaya mag-open ng camera, mas maganda para nakikita ko yung inyong mga magagandang muka. Yan, okay o marami. Yung mga naka-opang camera, kung hindi kaya mag-open, okay lang naman yan. Walang problema dyan. Ang pinaka-importante, naka-headset kayo or naririnig niyo yung sinasabi ko, and then mag-take down ng notes, magkuha kayo ng ballpen, and then ng papel or ng kung saan niyo pwedeng isulat yung pwede ninyong makuhang lesson sa ituturo ko ngayong gabi. Okay. Saan na yung ano? Share screen ba? Ayan. Ayan. Kita ba? Okay. Pasensya na, medyo hindi ready kasi galing tayo ng ospital eh. Okay, magandang gabi ulit. By the way, magpapakilala muna ako. By the way, ako si Abel Beliudo, one of the official leaders ng Team Genuine. And then, nagkamit na rin ako ng Star Diamond. And stocks din kami by Coach Maria. 100K achiever na rin tayo. And then, bago tayo magtuloy, mag-continue, meron bang mga bago dito? May mga bago? Saan ka makikita yung ano? Yung mga comment nila? Ayan. Ayan, okay. May mga bago ba dito? Pwede mag-comment kayo, Opo Coach. Ay, comment ninyo yung pinaka-full name ninyo, kung sino yung mga bago, yung mga first time na sumali or nakapasok sa Team Genuine. Comment ninyo yung name ninyo. Newbie po. Okay. Medyo marami. Okay. So by the way, sa mga bago, welcome sa Team Genuine family. So kung ikaw ay bago pa lang, i-continue mo lang yan, and then congratulations kasi nasa part ka na ng Team Genuine. And then para sa mga bago, tanong ko lang, meron bang mga nakabawi na, bago pero nakabawi na? Bago pa lang pero nakabawi na ng puhunan. Kung ikaw ay naglabas ng 2,500, tapos bago ka pa lang 1 week or 1 month, nabawi mo na yung puhunan mo, ay good news yan. Meron ba? Pwede ninyo i-ano yung inyong pangalan? I-type niyo yung pinakapangalan ninyo. Bagong balik coach. Okay, welcome uli. Hindi ko makita yung ano comment nila. Okay. Okay, 3 times OGC. Daniel, welcome sa ating OGC. Okay. Bago tayo mag-start, okay, ulit tayo kung sino yung mga bago na nakabawi na ng puhunan. Meron ba? Yung mga bago na nakabawi na ng puhunan,
Nakabawi na po ako, Ami. Congrats. Si Roslyn, sorry. Roslyn, hindi pa po. Hindi pa po. Okay, by the way, yung mga nakabawi na, congratulations sa inyo kasi bago pa lang kayo pero nakabawi na kayo ng puhunan, 2,500, nabawi nyo na yan. And then para naman sa mga hindi pa nakakabawi, ang Team Genuine naman natin, GFAX, yan naman ay pang matagalan at hindi yan pang madalian lang. So soon, sigurado makakabawi din kayo. So ngayon, kung gusto ninyong mabawi yung inyong puhunan dito agad, pwede ninyong i-PM yung mga bago na nakabawi na. And then magtanong kayo sa kanila kung ano yung ginawa nila para mabawi nila yung puhunan nila, kung ano yung technique. Pero yung pagdating naman sa technique, meron naman tayo diyang, makikita nyo naman yan sa Team Genuine Academy. So sa Team Genuine Academy, makikita ninyo kung ano yung dapat gawin kapag ikaw ay bago pa lang. So sundin mo lang yung mga videos doon, yung mga turo ni Coach Carl, for sure. Kapag ginawa mo yung mga videos natin doon, and then yung mga training natin doon, for sure, makakabawi ka. Agad-agad yun. So ngayon ay continue tayo. Dito sa Team Genuine, kapag ikaw ay bago ka pa lang, and then pag nasa part ka na ng Team Genuine, nare-recognize dito yung ating nare-recognize po yung ating sipag dito Kapag ikaw ay masipag, kahit hindi ka kilala sa Team Genuine, nakikita po yan sa personal sales, sa dashboard. Lahat ng ginagawa mo dito sa team, nakikita po yan ng ating team. So nare-recognize yan. So last month, by October, meron po tayong mga naging top or yung nag-level up. Ito, sa top sponsoring, ito po yung mga maraming naimbita or maraming natulungan dito sa business para maging part ng Team Genuine. Top 1 si Coach Jemarie, and then Michelle. Top 2 si Coach RJ Iscanio, sorry. Angeli Hales. Top 3 si Coach Junjun. 4 si Coach si Jeanette. And then top 5 si Coach J. Balucan and Mark Reyes. Sa top prepare naman natin, Alfonso, Mark Reyes, Angeli Hales, Maria Cristina, Bridget. Ito po. Anuhin na lang. And then top sales naman natin, si Coach Daniel Santander, Dennis Duhapa, Mark Berey, Angeli, si Coach Lubin. Ito yung mga nag-top sales natin last month by October. Sila yung mga nag-level up sa pagdating sa mga sales sa buong buwan. So ngayon kung ikaw ay bago, ang dapat mo lang gawin ay sundin lahat ng mga videos training natin sa Team Genuine, and then possible lahat ng nakikita mo dito sa top na to, pwedeng malalagay dyan ang pangalan mo. Mare-recognize ang pangalan mo kapag ikaw ay sumunod doon sa ating Team Genuine training. So Team Genuine Academy. So kumpleto na ng training natin doon kung ikaw ay bago pa lang. So mare-recognize ng ating team yan, yung ating sipag. Okay, by the way, bago tayo mag-start sa pinaka-topic natin, pakilala uli ako. And then ako pala si Abel Beliudo, sabi ko na kanina. Actually, bago kami nag-start dito, konting background lang sa akin. Bago kami nag-start sa Team Genuine, ang pinakang trabaho namin dati ni Coach Maria ay factory worker kaming dalawa. So, factory worker, 12 hours kami nagtatrabaho. Meron ba ditong mga nagtatrabaho? Ibig sabihin, nagiging part-time lang ang Team Genuine? Meron ba? Comment ninyo yung pinakang name ninyo. Ang daming comment din. Ay, ako po. JC? Ay, marami. Okay. So, ibig sabihin, ito yung mga tao na may mga pangarap. Kasi kahit may trabaho na sila, ay gumagawa pa rin sila ng paraan para magkaroon ng extra income. Possible, yung mga nagtatrabaho na o kaya kahit estudyante, may mga estudyante rito, karamihan din dito may mga tambay, estudyante. So kahit anong trabaho mo, kahit anong pinagkakaabalahan mo sa buhay, basta nandito ka sa Team Genuine, possible meron kang pangarap kasi nandito ka sa team. So ngayon ay ako, dati ay kami ni Coach Maria, kami ay factory worker pa nandito.
Ang trabaho po namin ay 12 hours a day, ay 12 hours a day. Bakbakan 'yon. So ibig sabihin mabilisan, pakyawan nga. Ang pinakasahod namin depende 'yon. So kung ilan yung magagawa namin ano. So ngayon sa maghapon 12 hours, minsan kumikita kami ng 500 mahigit lang. So 12 hours na 'yon. 2 hours na break time. So 10 hours na walang pahinga na tuloy-tuloy ang trabaho. So ganun dati ang trabaho namin. So ngayon ay okay naman siya. Kung iisipin okay naman dahil syempre na doon na kami sa trabahong 'yan eh. Okay naman siya, yung mga gusto namin ay nabibili naman namin kasi hindi naman ganoon kalaki yung mga gusto namin nung kami nagtatrabaho. Ngayon, nung nagkaroon kami ng anak, doon na. So nagkaroon na kami ng baby. So doon na lumaki yung expenses or yung pangangailangan namin kasi nagkaroon na kami ng pamilya. So ngayon, nangailangan na kaming mangupahan, nangungupahan kami noon. Tapos kuryente, tubig, babayaran mo pa, and then pagkain mo pa. Yung kinikita namin doon ay 500 plus lang. Depende, malaki na yun ha, 500 plus na yon sa kinikita namin sa isang araw. Kasi sa maghapon sa 10 hours na yon, 500 ay mabilis na yung trabaho mo noon. So ibig sabihin ay kumbaga ikaw na yung isa sa mga patikan na magtrabaho na kasi pakyawan siya eh. So ibig sabihin patikan ka na, ganun kabilis yung trabaho mo. So pagod ka, mabilis ka, magaling ka, kikita ka lang ng 500 pesos. So ganun yung iba kumikita lang ng 300, 400 kasi siyempre minsan yung mga bago pa lang, hindi kabisado yung trabaho, hindi yung iba mababagal. So kami na yung mabilis. So mabilis na kami pagdating sa trabaho na yun, pakyawang kasi 500 plus. Nagkaroon na kami ng anak, nangungupahan kami noon, tapos kuryente, tubig, pagkain pa. So 500 mahirap na. Kasi siyempre mabigat na yung yung responsibilidad, lumalaki yung iyong pamilya, lumalaki yung mga dapat mong bayaran, expenses, pero yun yung pinakakinikita namin. So ganun yung background po namin dati kami ni Coach Maria. So ngayon ay dahil medyo mahirap na yung buhay, so napilitan si Coach Maria, si Mrs. na mag-abroad. So nag-abroad siya, and then yung anak ko naman ay nasa probinsya. Pinapaalagaan namin sa side niya. Tapos ako naman nandito sa Manila, nagtatrabaho ako. Thankful naman ako kasi hindi na ako nakaalis ako doon sa trabaho namin na pabrika dati. So nakahanap ako ng trabaho, minimum pa rin. Hindi na siya pakyawan pero 8 hours na trabaho, minimum pa rin. So, ganon kahirap yung naging sitwasyon namin dati. Lalo pa sa mga minimum, alam niyo yan, di ba? Tanong ko sa inyo, sa mga nagtatrabaho dito, ano yung pinakamasayang part ng buhay natin bilang empleyado? Yung ikaw ba ay may trabaho o yung sasahod ka na? Alin sa dalawa? I-type nyo nga diyan, sumusweldo, okay, sahod. Sweldo, sahod, payday. Yung payday talaga ang pinakamaganda ang pinakamasarap. 13 month, okay. So ibig sabihin general talaga kung iisipin mo ang pinakamaganda talaga kapag ikaw ay empleyado. Yung sasahod ka na syempre kasi kukuha ka na ng mababayaran na yung pinaghirapan mo. Pero nung ako ay empleyado, baligtad po. Kapag ako ay sasahod, hindi po ako masaya. Masaya ako kapag ako ay may trabaho. Kasi syempre, ang alam ko, expectation ko, may sasahurin ako. Tama ba? Expectation ko talaga, kahit sino dito sa atin kapag tayo nagtatrabaho, nakakalimutan natin yung problema kasi nakapokus tayo dun sa trabaho. So expectation natin kapag tayo ay may trabaho, kinsenas katapusan, meron tayong sasahurin. Dapat lang. Pero pagdating ng sahod, doon pa ako napapakamot ng ulo. Doon pa ako namumroblema. Bakit? Bakit kaya? Meron ba nakaranas kung kailan ka pa sa sahod, saka ka pa namumroblema? Ayun, gastusin. Kulang. Tama. Hindi mo pa hawak yung sahod mo, ubos na. Relate ba? Meron ba ditong gano'n na hindi mo pa hawak yung sahod mo, sa sahod ka palang kinabukasan pero nakaka-experience ka ng nangungutang ka na agad? Di ba?
Kukunin mo pa, magwi-withdraw ka pa lang dadaan ang tatawag na dadaan lang sa palad mo ang pera mo. And then pagkatapos noon, syempre diretso na sa mga utang-utang ano. So ganon. And then syempre si Mrs. nung nag-abroad na siya, thankful talaga ako. Maraming salamat sa Team Genuine dahil nakilala niya or nakilala ni Coach Maria si Coach Carl, and then nabuo ang Team Genuine. Ngayon ay dahil po sa Team Genuine ay nakapag-for good po si Coach Maria. Nakapag-for good siya sa Team Genuine. And then nung umuwi na siya dito sa Pilipinas, ako po ay nag-resign na rin sa trabaho para makapag-focus kami sa business. So almost 2 years na kami dito sa business, mahigit 2 taon na kami sa business, full-time po kaming mag-asawa. So wala po kaming ibang trabaho kundi ang Team Genuine lang. Pero ito nga, nakakalungkot isipin, dumaan at dumating ang pandemic. 'Di ba? Ang pandemic talaga, hindi natin mapipigilan kasi nangyayari. Ngayon, dumating si pandemic. Nagkagulo lahat ng buong mundo nagkagulo. Buong Pilipinas nagkagulo talaga. Ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nagsara. Ang dami talaga, halos lahat nawalan halos ng trabaho. Ngayon, maraming nagagalit nagagalit sa government. Ang dami. So lahat na ng hindi mo inaasahang pangyayari nangyayari nung pumasok ang pandemic. So ngayon, pasalamat po kami dahil naging part kami ng Team Genuine ng GFAX. Nakilala namin si Coach Carl. Ayun, nakasurvive po tayo sa pandemic nang hindi po nag-aalala na kami magkaka-pandemic, hindi kami lumalabas ng bahay, total lockdown, nandito lang kami sa bahay, nang kumikita kami ng nasa bahay lang, na hindi mo na kailangang maghabol ng oras, hindi mo na kailangang magmadali sa oras, hindi mo na kailangang mag-alala kung may trabaho ka bang papasukan or wala dahil nga pandemic. So ngayon sa Team Genuine, diyan po namin naramdaman namin sa Team Genuine yung pagiging komportable pagdating naman po dito sa negosyo. Komportable ang ibig sabihin nun, compare sa ikaw ay empleyado, mag-aalala ka talaga sa pwede kung ikaw mawawalan ng trabaho or hindi. Dahil po sa Team Genuine, nakasurvive tayo sa pandemic. So and then, siyempre, panahon po ng pandemic, kami po ni Coach Maria ay nakapag-stockies. So, ibig sabihin po ang stockies po hindi po basta-basta or hindi po siya ganoon kaliit na halaga. Kung halimbawa mayroon ditong interesado, pwede naman po. So, pwede kayo makipag-communicate sa ating company. So, ngayon po ay siyempre yun, maraming salamat sa Team Genuine Family dahil po sa Team Genuine Family, nandito na po kami umaasa lahat po ng gawain namin, lahat ng kinabubuhay namin, nandito na po sa Team Genuine. So napakasarap ng pakiramdam nang ikaw ay kumikita ng nasa bahay lang, nang hindi ka na pumapasok. Tama po ba? Meron po bang nakakaramdam ng meron na yung mga full-time? Ramdam full-time yan dito sa Team Genuine. Marami na naka-full-time na. And then nararamdaman po nila yung unstable. Okay. Dito sa Team Genuine ay hindi mo masyadong mararamdaman yung bigat ng buhay compare kung ikaw ay empleyado. Pero sa pagiging empleyado po, okay po yan ha. Hindi ko sinasabi na pangit ang maging empleyado. Ano po? Ngayon ay salamat din sa Team Genuine kasi nagkaroon po ako ng pagkakataon na maging isang leaders. Ngayon po, isa na po ako sa official leaders ng Team Genuine. Maraming salamat. Nung ako ay empleyado, share ko lang nung ako ay empleyado, ay napakahirap ng oras para ikaw ay makapagpahinga. Actually, dahil sa ako ay minimum lang or nakabase lang ako sa Manila Waves, ay ako po ay walang day off. Ang pinakang day off ko lang ay Sunday. Hindi po kasi ako regular. Anong tawag doon? Casual. Casual ako before. So, kapag ikaw ay casual, wala kang day off. Ang pinakang day off mo na lang ay Sunday. So Sunday, tapos pagpatak ng Monday, balik ka sa trabaho.
Tapos Monday to Saturday, trabaho uli. Sunday, wala. Ganon. Pahinga tapos trabaho uli. So ganon nagro-routine yung buhay ko dati. So ngayon ay dahil sa ganung routine ng buhay ng araw-araw ko, yung kung ako kasi mahilig kasi talaga akong gumala. Mahilig akong gumala. Gala talaga ako. So gusto ko yung mga nature, mas gusto ko yung pumupunta ako ng mga bundok-bundok, yung mga falls, yung mga running water compare sa mga malls. Medyo hindi ako mahilig sa mga malls, sa mga shopping malls, hindi tayo diyan mahilig. Yung mga park hindi tayo diyan mahilig. So mahilig talaga akong magagala. So ngayon, dahil ako yung empleyado, limitado ang oras ko, wala tayong magagawa. Hindi tayo makakapaggala na ngayon. Ngayon, nung naging part ako ng Team Genuine, laking pasalamat ko po. Maraming salamat dahil nakakasama ako sa mastermind na tinatawag o yung mastermind ng mga leaders. So yan, nakakagala kami dito. Tulad ito kami dyan sa Quezon Province. Kasama ko yung mga leaders nating payaman. Ayan, kumakain, ayan, sama-sama po kami. So napakasaya dito. Masaya dito sa kapag ikaw ay nakasama dito at naging leaders ka. Masaya kasi dito actually kapag tayo ay 'di ba tayo mga entrepreneur tayo, so mga business tayo lahat. So ngayon, expectation natin kapag sinabing mastermind, syempre tingin natin diyan parang ano yan parang training lang, more on business ang pag-uusapan, business mula umpisa, first day hanggang last day business ang usapan. Hindi po. Hindi yan. Kapag ikaw ay nakasama ng mga leaders lalo na sa mastermind, ang pinag-uusapan po diyan ay halos 30% business. Actually, marami kang matututunan dito And then 70% halos ay nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy ang lahat. Ano po? So, ganun ang pinakang natin, ang pinakang mastermind. Makakasama na pag nakasama niyo yung mga leaders natin. Masaya kasi nung naging leaders ako, nai-enjoy ko talaga ang pagiging leaders dahil unang-una kasi yung kita natin bilang leaders, halimbawa tayo full-time na kami, kumikita kami dito, tapos hindi na kami naghahabol ng oras. At the same time, nakakasama ko yung mga tao na itutulak ka pataas para mas umangat ka or mas ma-level up yung knowledge na meron ka. So tapos syempre bonus na yung mga magagandang lugar, yung magagandang location na pinupuntahan namin, bonus na yan. So ngayon kung kayo ay iniisip ninyo paano ba maging leaders dito sa Team Genuine. So pwede po yan, pwede kayo maging leaders kahit sino sa inyo, kahit sa mga bago pwede po tayo maging leaders. Meron lang qualification ang Team Genuine. Ngayon kapag ikaw ay nag-qualified, good, maganda po yan. So pag nag-qualified ka, congrats. Sa mga ganitong kasiyahan, mga makakasama ninyo sila Coach Carl, sila Sir Edison, sila Master, sila Coach Dan. Yan po yung mga payaman natin sa Team Genuine. Yan yung mga mayayaman na. Kumbaga, sila yung mga nagka-result na dito sa Team Genuine. Kung gusto mo silang makasama sa mga ganitong occasion, pwede naman po. So ngayon, kung gusto mo maging leader, pwedeng-pwede. Mayroon lang qualification. Okay po yan. So ngayon, ay hindi pa yan ang pinakang-topic natin. So proceed na tayo sa pinakang-topic natin. Okay, meron lang akong tanong. Bago tayo nag-start dito sa Team Genuine, lalo na sa mga full-time, may tanong lang ako sa mga full-time dito. Sino yung mga full-time dito? Comment nga po yung pinakang full name sa mga full-time sa Team Genuine. Comment yung mga naka-full-time na sa Team Genuine. Yung pinakang name ninyo, full name. Meron na bang mga full-time dito? Bukod sa amin ni Coach Maria?
Hmm. Ayun, si Coach Junjun. Coach Angeli. Ay, may mga full-time na. Coach Lubin. Okay, meron lang akong isang tanong sa mga naka-full-time. Ay, bago kayo nag-full-time, ay ano yung pinakamalaking sinakrifice ninyo? Meron ba kayong malaking sakripisyo nung nag-full-time kayo dito nung nag-full-time kayo sa Team Genuine? Magpipili ako ng isa. Pwedeng mag-open ng mic para share ng konti. Sino ba yung naandito? Okay. Tanong ko lang, ano yung pinakang malaking sacrifice ninyo nung pumasok kayo dito sa Team Genuine o mas pinili ninyo? Okay, ito si okay to, maganda to si Coach. Ito si Coach Lubin. Coach Lubin, tanungin kita, Coach. Paano open mic ni Coach? Transit lang siya. Ay, Coach. Pwede ka mag-open ng mic saglit? Yan. Okay na. Ayan. Yan, dinig na. Okay. Coach, may tanong ako sa iyo. Nung nag-full-time ka dito sa Team Genuine, ano yung malaking sinacrifice mo? Meron ka bang sinacrifice? Marami. Kasi nung nag-start ako dito, full-time na talaga kasi tambay ako eh. Kaya full-time agad. Dati, nung wala pa ako dito, ang ginagawa ko, mag-inom, basketball, tambay, online games, sugal, na mga kung ano-anong mga katangahan. Lahat yon tinanggal ko. Yun yung mga bagay na sinakripisyo ko. Yung saya, yung libang, ang sinacrifice. Okay, Coach, maraming salamat. Okay, isa pa kasi medyo malaki yung sacrifice ni Coach ni Coach Lubin eh. Meron pa sino pa pipili pa ako dito sa mga full time, sino kaya dito? Okay, nandiyan ba si Janelle Villapando? Coach, pwede ka mag-open ng mic kung okay lang. Ang tanong ko, ano yung pinakamalaking sinacrifice mo nung pumasok ka dito sa Team Genuine nung nag-full time ka? Nandiyan ba si Coach Janelle? Kaya mag-open mic? Okay. Sige, kung hindi okay lang. Maraming salamat. Ito na lang si Coach Angeli Hales. Coach, andiyan ka ba? Yan, Coach. Andyan, dinig ba ako? Yes, Coach. Coach, Yan. tanong ko lang yung ano yung pinakamalaking sinacrifice mo nung nag-full time ka dito sa Team Genuine? So sa akin kasi before, nanggaling ako sa isang kumpanya. So isang kumpanya ko saan tuturuan kami magsinungaling para lang makapag-invite. So almost 5 years ako doon. So sa akin yung mako-consider ko na pinakamalaking sakripisyo ko that time is kailangan kong bitawan yung mga taong napalapit na sa akin para gawin ko yung Team Genuine. So kailangan ko silang bitawan kasi mas pinili ko yung Team Genuine. So ayun po. Coach, maraming salamat. Salamat sa pag-share. Okay. So alam niyo lahat ng mga nandito na nagpo-full time, may mga sinacrifice. So ngayon, ang pinakang topic natin ay yung fear of sacrifices. So ngayon, yung mga nagpo-full time na yan, ng mga kumikita na ngayon, yung kumikita ngayon dito sa Team Genuine na naka-full time na, lahat yan meron yang mga sinacrifice. So ngayon, pinakantanong ko lang sa inyo, lalo na sa mga bago, ano yung pinakang malaking kinatatakutan ninyo na pinakang malaking nakakatakot na isakripisyo? Para sa inyo, pwede ninyo sagutin niya sa sarili ninyo, and then, tanungin ninyo yung sarili ninyo,
yan bang mga hindi ninyo kayang isakripisyo, yan ba ay makakatulong sa inyo o hindi? So ngayon, meron akong tatlong pinili na medyo nahirapan akong isakripisyo bago ako nag full time dito sa negosyo, dito sa Team Genuine. So pumili ako ng tatlo. So ngayon, unang mahirap isakripisyo para sa akin nung wala pa ako sa Team Genuine or nung papasok pa lang ako sa Team Genuine, medyo napapaisip ako noon eh. Kahit si Coach Maria ay nasa part na ng Team Genuine dahil ako'y nasanay akong bilang isang empleyado and then wala naman sa akin nagtuturo patungkol dito sa ganitong klase ng negosyo. And then actually, yung pagiging online entrepreneur, online seller, first time ko. Kaya hindi ako masyadong kumbinsido pagdating sa ganitong negosyo dahil syempre, ang pananaw ko dati nung ako'y empleyado, basta meron kang trabaho, meron kang pera, all goods yan. So okay na okay ako dyan. Basta may trabaho, may sahod, all goods yan. So ngayon, pagdating naman sa ganitong klase ng negosyo, medyo tagilid tayo dyan kasi syempre, hindi ako sigurado, tas wala din akong idea. So ngayon, ay pumili ako ng tatlo na nahirapan akong isakripisyo bago ko natanggap na part na pala ako ng Team Genuine. At nandito na pala ako, nag-isa na pala akong businessman. Ngayon, unang-una, nahirapan talaga akong sakripisyo ay yung mga kaibigan ko. Ayun talaga, ang unang-una, napakahirap sakripisyo ng mga kaibigan. Unang-una, bakit? Kasi kapag halimbawa, alam niyo naman 'di ba, ang ating business, online business dito sa Pilipinas ay hindi pa ganoon kabango. Tama ba? Hindi pa siya ganoon kaganda sa mata ng mga Pilipino ang pagiging entrepreneur online. So kapag ikaw ay may halimbawa, ikaw ay gusto mong mag-online or gusto mo maging online seller at nalaman ng kaibigan mo, anong sasabihin ng kaibigan mo? Naku, tigil mo na yan. Yan na yung invite, benta. Magtrabaho ka na lang, maghanap ka ng magandang trabaho para kumita ka. Tama ba? So ganun yung nagiging kaya minsan kasi pag tayo pumapasok sa ganitong negosyo, kapag tayo ay papasok pa lang, naiisip natin kung ano yung sasabihin ng mga kaibigan natin. So mahirap. So ngayon, ang mahirap isakripisyo talaga ay yung mga kaibigan. Pero ngayon, tanong ko lang sa inyo, willing ba kayo na isakripisyo ang inyong mga kaibigan? Actually, ako, sa aking sarili, ang pananaw ko ngayon pagdating sa mga kaibigan, dapat ang mga kaibigan, family na nakapaligid sa atin, dapat kailangan nating isakripisyo yan para sa ating pangarap. Lalo na yung mga mahihirap. Medyo mabigat mahihirap. So anong ibig sabihin ng mga mahihirap? So ang ibig sabihin ng mahihirap, hindi sa pera ha, hindi pera. So ibig sabihin ng mga kaibigang mahihirap yung mindset. So ngayon, kung meron kang kaibigan na medyo mahirap yung mindset, siguro it's time na mag-decide ka. Mag-decide ka na set aside muna yung mga kaibigan mong yan. So bagamat hindi mo kailangan na agad-agad sila ay itakwil bilang kaibigan, hindi ganoon ang ibig sabihin ko ha. Ngayon, kapag meron kang kaibigan na toxic, ang dapat mong gawin diyan set aside mo na lang muna sila. Ngayon ay ipakita mo sa kanila yung negosyo na ginagawa mo. Ngayon, kung hindi ka nila suportahan, okay lang, walang problema. Ganon din sa family. Ngayon, kung may mga family tayo na hindi kayang sumuporta sa kung ano yung ginagawa natin, set aside nyo lang muna sila. Walang problema dyan. So ngayon, wag muna natin silang pansinin, gawin lang natin ang ating pinakang goal, ay yung pinakang business na ginagawa natin. Kasi dito kasi sa business na nakikita natin, o sa business na ginagawa natin, nakikita natin yung pinakang goal natin. Nakikita natin yung mga pangarap natin na hindi nakikita ng ating mga kaibigan. So ngayon, kapag ganun yung pakiramdam mo, i-continue mo lang. So ngayon, yung mga toxic nating mga kaibigan, set aside lang muna natin sila. So ngayon, kapag ikaw ay medyo napakita mo na sa kanila na meron ka ng resulta,
Dalawa lang ang pwede mong gawin diyan. Pwede mo uli silang balikan para sila ay hikayatin mo naman or turuan mo naman or dalahin mo naman sila pa itaas. Pwede 'yon. Pero kung ayaw nila, huwag mo silang pilitin. So pinaka-the best naman niyan kapag ikaw ay meron ng resulta sa mga ganitong business at yung mga kaibigan at kapamilya natin, for sure sila na mismo ang lalapit sa iyo. Sila na mismo ang bibilib sa iyo at iaangat nila ang pangalan mo. So ngayon, ang pinakamahirap talagang isakripisyo sa mga taong gustong magnegosyo, lalo sa ganitong industry, ay yung mga kaibigan, yung mga pamilya. So ngayon, yung mga kaibigan natin, paano ba natin yan malalaman na toxic? Yun ang tanong doon. Paano natin malalaman na yung kaibigan mo ay toxic? Sa unang-una kasi may mga kaibigan kasi tayo na gada magkikita kayo. Sa tuwing magkikita kayo, ang pinakang bukang bibig, pre, tara, inuman tayo. Meron ba dito? Pre, tara, tagay naman tayo. Pre, patagay ka naman. Balita ko, big time ka na. Tara, patagay ka naman. Tikman naman natin yung pagiging big time mo. So may mga ganon, may mga kaibigan tayong ganon. Meron ba dyan mga ganon ng kaibigan? Puro inom, alak, yosi, yun ang gustong-gusto nila. Ngayon, kung ganyan ang mga kaibigan mo, siguro iset aside mo muna sila. So isacrifice mo sila, wag mo muna silang samahan pagdating sa mga ganyang bagay. So kung meron ka naman mga kaibigan na kahit halimbawa may mga kaibigan ka naman na iaangat ka, tutulungan ka, susuportahan ka, mas maganda. Mas maganda 'yon kasi kung ikaw ay may kaibigan na sinusuportahan ka, possible sasama yan sa pangarap mo. Malaki ang chance, ang percentage na yan ay sasama sa pangarap mo. So dalawa kayong mangangarap. So yun ang maganda. Pero sa panahon kasi natin ngayon ay lalo na sa ganitong industry, ang unang-unang kumukontra sa atin ay ang ating mga pamilya. Pangalawa ang ating mga kaibigan. So wag tayong matakot na mag-sacrifice ng mga taong malalapit sa atin. So ang ibig sabihin lang naman ng mga sacrifice na yan, ang ibig ko sabihin sa sacrifice ay wag ninyo yung tipong ay sabi ni Coach Abel, sacrifice na natin yan. So wala na, talo-talo na tayo. Wala na tayong pansinan, wala na, hindi na tayo magkakilala. Hindi naman siya ganoon. So ang pinakang point ko dito ay siguro hanap ka na muna ng mga bagong kaibigan, magdagdag ka ng mga kaibigan na mga positive kung mag-isip. So yun ang pinaka-the best. Yung mga kaibigan na mag-aangat sa iyo, tutulong sa iyo para sa pangarap mo. And then, okay, proceed tayo sa pangalawa. Bago ako nag-start dito sa Team Genuine, ang pinakamahirap ko rin na isakripisyo ay yung risk o yung ego, yung pinakang ego ko dati. Dati kasi medyo hindi ako believe sa ganitong industry, yung sa online business. Hindi talaga ako believe dito kasi syempre empleyado tayo, mindset natin ay empleyado. So medyo mahirap bitawan yung mga paniniwala mo dati sa panibagong papasukin mo. So ngayon, ang pinakamahirap kasi sa atin ay yung ego, yung pinakang ego natin, kung bakit minsan hindi tayo umaangat. Kasi feeling natin ay alam na natin ang lahat kapag meron tayo nito. And then ito nga, kung mapapansin niyo dito sa picture, too much ego, pride will kill your talent. Totoo yan. Kung halimbawa ikaw ay may talento pero ikaw naman ay may kaunting ego or may kaunting yabang, may ma-pride ka, so hindi yan may improve. Kasi minsan kasi may mga tao kasi talaga na may mga tao talaga dyan sa paligid natin na tayo ay hihikayatin para doon sa mga pwede sa tingin nila ay makakatulong sa iyo. Pero minsan kasi yung ego natin kapag umiiral, tas yung pride natin, feeling natin humihingi tayo or para nagmamakaawa tayo sa tao na yun para tulungan ka. So yun ang feeling natin kadalasan, yung pride. Kaya ngayon kapag meron ka niyan, marami kanya sa katawan mo, siguro panahon na para tanggalin mo yan. Kasi hindi yan makakatulong sa iyo, hindi yan makakatulong sa mga pangarap mo. So bagkus, yung mga pride na meron ka, yan ay ibabagsak pa niyan, idadong ka pa niyan. So wala, papatayin lang din ang pangarap mo kapag ikaw ay masyadong ma-pride.
Karamihan actually yung pride, yung ego na yan. Sorry sa mga tatamaan. Karamihan ng mga mapapride na Pilipino ay yung mga college graduate. Actually, nasasabi ko yan kasi marami din ako nakilala na mga college graduate na medyo mapapride, medyo maraming medyo mataas ang ego sa katawan or masyadong madaming pride. Kasi actually may mga kaibigan talaga ako na mga college graduate. Marami akong kaibigan na college graduate pero hanggang ngayon yung iba sa kanila tambay. Walang trabaho. Kasi bakit? Bakit nga naman sila mag-a-apply sa mga maliliit ng company kung sila ay nakapagtapos? Karamihan ng ganon. Maraming Pilipino na nag-graduate or mayroong pinag-aralan na hindi nila kayang tumanggap ng maliit o hindi nila kaya magsimula sa maliit kasi nga feeling nila ay mataas yung pinag-aralan nila. Bakit sila magsisimula sa maliit? Meron silang pinag-aralan. Ang pinakang lagi ko naririnig sa kanila, kaya nga ako nag-aral Nag-aral ako ng 4 years tapos dyan na lang ako mag-a-apply. So karamihan ng gano'n. Kaya kung isipin natin, isa yun sa masasabi nating pride ng isang tao na nakapagtapos. So ngayon, actually ngayon meron akong 3 kaibigan na kilala. Meron akong kaibigan dito na college graduate pero hanggang ngayon ay yung isa ang pinakatrabaho niya ay tricycle. So wala namang masama sa pagiging tricycle Pero dati kasi nung hindi pa siya nagta-tricycle, nung nag-a-apply pa lang kami ng trabaho, marami kaming in-applyan na trabaho na hindi niya kayang pasukin. Bagamat qualified siya kasi siya ay graduate, ayaw niya. Kasi siya ay nakapagtapos. Nakapagtapos nga siya. So ngayon, pinagyayabang niya yung nakapagtapos siya. Bakit nga naman ako mag-a-apply sa ganyang company? So ganun ang mindset niya. So ngayon, dahil sa ganung mindset niya, ngayon tumagal. Ngayon, nung nakaraang linggo, nagkita kaming dalawa. Ngayon, ang pinakang-trabaho niya ay nagta-tricycle siya ngayon. So sa pagiging tricycle naman, wala namang problema sa pagiging tricycle. So ngayon, ang binanggit ko lang sa kanya, kung siya ay siguro nagsubok siya ng mag-apply or nagsubok siya ng mga maliliit na bagay at ginamit niya yung talent na meron siya or yung pinag-aralan niya, possible baka mas maganda pa yung narating niya compare sa position niya ngayon. So ganun yung binanggit ko sa kanya. Siya yung uri ng tao na ma-pride. So ngayon, kung ikaw ay ma-pride, siguro oras na para bitawan mo yung pride na yan kasi hindi yan makakatulong sa atin. Yung pinakang pride na yan. Okay, and then pinakang pangatlo dito, yung takot tayo mag-take ng risk. Ibig sabihin, takot tayo mag-sacrifice ng mga bagay. Ito ang pinakang matindi rin. Minsan kasi ganito, meron akong konting kwento, Halimbawa, merong isang lalaki sa tabi ng dagat na naglalakad siya. Naglalakad na lalaki sa tabi ng dagat and then nakakita siya ngayon ng isda. Nakakita siya ng 2 maliit na isda. So ngayon, kinuha niya yung 2 maliit na isda sa may tabing dagat. And then habang siya ay naglalakad pa, mga ilang hakbang lang, nakakita siya ngayon ng malaking isda. So nakita niya yung malaking isda, hawak niya na yung 2. So ngayon ay nag-iisip siya kung ano yung gagawin niya. Kung bibitawan niya ba yung 2 isda para hulihin yung malaki? O hahawakan na yung sure na huli ng isda kasi huhulihin niya pa lang yun. Paano kung binitawan niya yun and then hindi niya nahuli yung malaki? So ngayon, ang ginawa niya, hindi niya binitawan yung maliit na isda. So ibig sabihin, kung hindi niya binitawan yung 2 maliit na isda, hindi niya nahuli yung malaking isda. Tama? Paano kung ganito? Kung sinakripisyo niya, binitawan yung 2 maliit, possible kaya? Ano kayang mangyayari? Possible yun. Pwede niyang makuha yung malaking isda. So ang tinatawag doon, yun yung pinakang playing safe. Kumbaga, ayaw nilang takot sila mag-take ng risk. Ayaw nilang mag-sacrifice. So isa yan sa pinakang
pinakang mahirap sa ating mga Pilipino. Actually ako medyo mahirap ako nung wala pa ako sa Team Genuine, medyo mahirap ako mag-take ng risk. So napakahirap talaga mag-take ng risk, lalong-lalo na kung halimbawa pagdating sa pera. Kasi minsan kapag ang pera na kasi, pera, kapag yan ay nag-invest ka sa isang company or sa isang negosyo, tapos hindi ka sure kung paano kakikita, kung ganun yung mindset mo, mahirap. So ibig sabihin, hindi mo talaga bibitawan yung maliit na pera kahit nakikita mo na or pinapakita na sa iyo yung pwedeng mong pwedeng maliit, pwedeng malaking kapalit nun nung counting isasakripisyo mo. Actually, winners ganito yan. Ang Team Genuine, kung iisipin natin, ang ating industry, ang online natin, parang dagat yan. Dagat yan. So tayong mga entrepreneur, tayong mga Team Genuine members, tayo ay parang mangingisda. So ngayon, kung ikaw ay gusto mong makahuli ng mas malaking isda, magte-take ka ng risk or pupunta ka doon sa dagat para makakita ka na mas or makahuli ka ng maraming isda. Kasi kung ikaw ay natatakot sa pumunta or mangisda sa gitna ng dagat dahil unang-una minsan hindi ka marunong lumangoy or hindi ka marunong mamangka, possible hindi ka kikita or hindi ka makakahuli ng maraming isda. So hindi ka makakahuli ng maraming isda kung nasa pangpang ka lang. Tama ba? Kung ikaw ay hindi pupunta sa gitna ng dagat, hindi ka makakahuli ng isda. So ngayon, ang ating industry, parang dagat yan, napakalawak yan. Marami ang pwedeng mangyari dyan kapag ikaw ay nag-take ng risk sa pamamagitan ng ating industry, ng online. So ngayon, dito sa Team Genuine po, sa Team Genuine, ay kumpleto na tayo dito ng gamit. Kung ikaw ay mangingisda, kung ikaw ay mangingisda, ang Team Genuine yan ay kumpleto na. Parang yan ay isang bangka o isang barko. Naandyan na yung lambat mo, naandyan na yung mga kasama mo, naandyan na lahat, naandyan na yung salpabida mo. So ang gagawin mo na lang, sasakay ka na lang sa Team Genuine para pumunta doon sa dagat at manghuli ng isda. So yung Team Genuine ay kumpleto na yan. So meron na tayo dyan complete training, meron na tayo dyan mga winners na 24/7. Kung meron kang tanong patungkol sa business, masasagot yan. For sure na masasagot yan 24/7. Kasi bakit 24/7? Kahit madaling araw, meron tayong mga OFW, pwedeng sagutin yung mga tanong ninyo. Lalo na sa mga bago meron tayong mga OFW, iba-ibang bansa po ang mga kasama natin dito na may mga pangarap, na pwede ninyo silang tanungin in case na ang Pilipino ay tulog or ang dito sa Pilipinas wala nang gising, meron namang gising sa ibang bansa. So pwede natin silang tanungin 24/7. Masasagot yung mga tanong natin patungkol dito sa business natin. So ngayon ay kung ikaw ay bago pa lang winners dito sa ating Team Genuine, continue mo lang kung ano yung mga nasimulan mo. Ngayon, marami na tayo dito na kumita, marami na sa Team Genuine na nagkaroon talaga ng result. Si Coach Carl Serrano, bago siya nag-start dito sa Team Genuine, ay parang same lang sa atin yan, normal lang yan. So nasa low level lang kumbaga. Si Coach Carl, bago siya nag-start dito, mayaman na siya through mindset. Pero yung sa buhay nila, simple lang sila. Nakikita naman natin sa mga videos niya. Bago siya nag-start, bago niya binuo ang Team Genuine, ay hindi pa sila ganun kayaman. So ngayon, kay Coach Carl, congratulations kasi na-achieve niya na yung dream card niya ngayong taon. And then, bukod sa hindi lang siya yung yumaman dito sa Team Genuine, marami din dito nagkaroon ng resulta. So nandiyan sila Coach Carl, nandiyan lahat. So yung mga card achiever, meron dyan. Sila Coach Angeli, nandiyan na yung mga full-time natin, kami ni Coach Maria. Marami na kaming na-achieve dito sa Team Genuine. Kaya kung ikaw ay bago pa lang, para ma-achieve mo yung mga na-achieve ng mga millionaires natin dito sa Team Genuine, ang kailangan nyo lang gawin ay pag-aralan, panoorin yung mga training dito sa Team Genuine Academy. And then wag kang matakot na mag-sacrifice.
So yung fear of sacrifices na meron tayo ay iwasan ninyo yan. Mag-take tayo ng risk. Habang bata tayo, mag-take tayo ng risk para sa magandang future. Kung nakikita mo naman na kung meron kang malaking pangarap, kailangan mag-take ka rin ng mas malaking hakbang ano. So, winners, sabi ko nga, dito sa Team Genuine, kumpleto na tayo. So kung meron kayong mga question patungkol dito sa ating business, pwede ninyong tanungin yung mga mayayaman natin dito sa Team Genuine, mga leaders sa mga GC natin, lalo na sa mga bago dito sa atin, ay kailangan lang natin makinig, pag-aralan yung ating mga videos, yung mga training natin, umattend sa mga ganitong training, importante yan. So ngayon winners, siguro i-close na natin, tapos na ang ating OGC tonight. So para sa mga naka-attend dito, maraming salamat. And then congratulations sa inyong lahat. And then picture na tayo. Stop share. Sino mo picture? Ikaw na? Hindi, ikaw na. Ikaw lang. Yan. Okay. Paano ito na? Wala bang tanong? Meron bang mga tanong pala? Wait lang, winners, meron bang mga tanong bago tayo mag-close? Patungkol dun lang, kung meron kayong mga tanong tungkol doon sa mga binanggit ko, kung meron man kayo natutunan, kung meron kayo natutunan doon sa mga pinagsasabi ko, congrats kasi may natutunan kayo. And then, kung ano yung pinaka natutunan ninyo doon sa binanggit ko sa inyo, pwede ninyo kunin yon and then i-post ninyo doon sa ating community. Kung meron pa bang tanong, kahit mga konting tanong lang bago tayo magtapos? Okay, wala nang tanong. Okay. By the way, winners, maraming salamat and then congratulations sa inyong lahat. And then mag-picture na tayo. Yan, wala. Ay, hindi ko din mo to. Hindi. Wait. Okay, payment post. 1, 2, 3. Oh, para pala. Dito. Okay. Ulit. Okay. 1. Take 2. 1, 2. Smile. Okay. Hindi na pindot mo yung ano ako nga. Naglabas yung Okay. ulit. O, pangalawa. Okay. Post. Payment post yung mga yung mga naka-off yung camera, pwedeng buksan. Kahit sa lang, kahit sa picture lang. Ayun. Okay. Payment post. Okay, 1, 2, 3. Okay. Pumapasok pa. May mga pumapasok pa. Hindi yata na. Okay, payment post. 1, 2, 3. Okay. Isa pa. So marami ito. Bali 10. Okay, post ulit. Payment post. Yung iba ng mga naka-off ang camera, pwedeng buksan para at least. Slide 5. Okay. Payment post, Team Genuine post. 1, 2, 3. Okay. Ay, isa pa. Ilan pa ito? So, madami. Okay, payment post. Wait. Okay, 1,
2. Okay, mga naka-off na yung camera dito. So okay, 1, 2, 3, payment pose. Picturean ko na lang din. Yung mga naka-off ang camera. Dito ba sa ano, sa pinakaunahan. Para natakpan kasi. Okay, winners. Okay, maraming salamat sa inyo. Medyo ano lang. Okay. So ngayon, kung mayroon kayong natutunan, maraming salamat. Kung wala naman, maraming salamat din. And then congratulations sa inyo lahat. Good night. Bye-bye.